Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 211. Kabanata 211, hindi tayo dapat maging kampante. Habang naghahanda ng almusal, sinilip ni Manuel Bennett sina Rebecca Stone at Julia Stewart. Nang makitang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawa, tila nag-e-enjoy, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Mahigit kalahating oras lang bago naghanda ng almusal si Manuel. Nagpatuloy sa pag-uusap sina Rebecca Stone at Julia Stewart habang nag-aalmusal. Tahimik na kinain ni Manuel at Prajna Bates ang kanilang pagkain, hindi ng ahas na hamarang. Nakakanerbiyos ang almusal na ito, ngunit sa kabutihang palad, walang nangyaring malalaking insidente. Kinuha ni Rebecca Stone ang isang napkin at pinunasan ang kanyang bibig, tumayo, sinabi niya, Manuel, Julia, Prajna, may gagawin ako, kaya alis muna ako. Tumayo din si Julia Stewart, mabilis na sinabing, Ate Vivian, aalis ka na. Bakit hindi ka namin iikot ngayon sa River City? Napailing si Rebecca Stone, nakangiti at sinabing, Julia, pinahahalagahan ko ang iyong mabuting kalooban, ngunit mayroon akong appointment upang pag-usapan ang negosyo ngayon, kaya ayaw kong mahirapan ka. Kapag may time ulit ako, sabay tayong kumain. Dahil doon, tinungo ni Rebecca Stone ang exit ng villa. Manuel, bilasan mo at tingnan mo si Ate Vivian sa labas. Mabilis na paalala ni Julia Stewart sa kanya. Ay nako. Tumango si Manuel at mabilis na naabutan. Lumabas sila ng villa at pumasok sa looban. Sa mahinang boses, nagtanong si Manuel, My dearest senior sister, ano sa tingin mo, hindi ba medyo mabait si Julia? Tumango si Rebecca Stone at sumagot, sa pangkalahatan, magaling siya. Siya ay tulad ng inilarawan mo, maamo, pino, at mabait. Bukod dito, sa pagtalakay sa mga usapin sa negosyo, mayroon siyang sariling mga ideya at pananaw, pati na rin ang mga dakilang ambisyon at adhikain. Gayunpaman, pagdating sa mga walang kabuluhang bagay sa buhay, siya ay ganap na walang kaalam-alam. Pero syempre, understandable naman yun. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang batang miss mula sa isang kilalang pamilya. Ngumisi si Manuel at sinabing, Senior sister, hearing what you said, it seems you fairly approve of Julia. Sa isang antas. Tumango si Rebecca Stone, talagang maganda ang iyong paghuhusga. Kung talagang mapapangasawa mo siya, ito ay talagang maganda. Eksakto. Si Manuel ay mukhang saplada, isipin mo na lang kung sino ako. Okay, huwag mong hayaang mapunta sa ulo mo ang kaunting papuri. Inilibot ni Rebecca Stone ang kanyang mga mata kay Manuel, pagkatapos ay nagtanong, ano ang pakikitungo sa babaeng tinatawag na Prajna? Sumagot si Manuel, siya ay isang ninja mula sa Socorro Country, at isa ring mamamatay tao mula sa Dark World. Pinaamo ko na siya at naging assistant at bodyguard ni Julia. Humihingal si Rebecca Stone sa pag-iisip, tinutokso siya, mukhang magaling si Prajna, bakit hindi mo rin siya kunin? Napatikip ng bibig si Manuel, Senior sister, hindi naman magiging okay yun, di ba? Hehe, inaasar lang kita, anyways, do as you see fit. Bahagyang tumawa si Rebecca Stone, sige, alis na ako. Kung meron tawagan mo lang ako. Sige. Tumango si Manuel. Ngumiti si Rebecca Stone at tumango kina Julia Stewart at Prajna Bates, na nakatayo sa pasukan ng villa, bago sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Nang makaalis si Rebecca Stone ay mabilis na dumating sina Julia Stewart at Prajna. Manuel, anong sabi ni Ate Vivian? Maganda ang performance ko ngayon, di ba? Kinakabahang tumingin si Julia Stewart kay Manuel. Pabirong sinabi ni Manuel, Julia, nararamdaman mo ba ang pagkabalisa at pagkabalisa nang makita mo ang iyong mga biyenan? Anong in-laws? Stop talking nonsense. Namula ang mukha ni Julia Stewart, dali-dali niyang sinabi, bilasan mo at sabihin mo sa akin, iniinis mo ako. Okay, hindi na kita aasarin. Ngumiti si Manuel at sinabing, relax, medyo mataas ang evaluation sayo ng senior sister ko, approve naman siya sayo. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Julia Stewart at nagtatakang nagtanong, Manuel,
Ano ang ginagawa ni Sister Vivian? Bakit napakalakas ng kanyang aura? Pakiramdam ko ay kinakaharap ko ang aking lolo kapag kaharap ko si Sister Vivian. Sumagot si Manuel, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay isang negosyante, kasalukuyang naninirahan sa Penn City. Ang kanyang negosyo ay medyo malaki, at ito ay may malaking impluwensya sa buong katimugang rehiyon. Oh, so isa siyang businesswoman. Tumango si Julia Stewart bilang realisasyon, kung hindi mo pa nabanggit, iisipin ko na si Sister Vivian ang South Protection King. Ah! Tumawa si Manuel Bennett at sumagot, paano magiging South Protection King ang senior sister ko? Masyado kang nag-iisip. Tama, ang South Protection King ay isang mabigat na figure sa timog, na may napakalawak na impluwensya. Hindi ito isang bagay na maaaring makamit ng isang babae. Tumango si Julia Stewart, saka nagtanong, nga pala, kumusta ang usapan ninyo ng South Protection King kagabi? May ginawa ba siya sa iyo? Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako sinakta ng South Protection King sa anumang paraan, nagkaroon kami ng masayang pag-uusap. Naayos na ang sama ng loob sa pagitan natin. Si Julia Stewart ay mukhang nagulat, ano ang pinag-usapan ninyo ng South Protection King na maaaring malutas ang gayong sama ng loob? Pinagaling ko ang South Protection King sa kanyang matagal ng karamdaman. Malaki ang pasasalamat niya, kaya natural na niresolbo ang sama ng loob namin. Tumawa si Manuel Bennett, pagkatapos ay tiningnan ang oras sa kanyang telepono, oh my, it's almost 10, we need to hurry to the company. Pagkatapos ay nag-react si Julia Stewart, bilis, simulan mo ang kotse. Pagkatapos, hinatid ni Manuel sina Julia Stewart at Prajna Bates sa kumpanya. Gayunpaman, pagdating nila sa kumpanya, hindi nakita ni Manuel si Sonny Tolkien. Pambihira, saan nagpunta si Assistant Tolkien? Naguguluhang tanong ni Manuel. Sinabi ni Julia Stewart, tinawagan ako ni Sonny Tolkien kagabi at sinabing masama ang pakiramdam niya at gusto niyang magpahinga ng ilang araw. Habang nakikipag-usap, bumantong hininga si Julia Stewart at sinabing, mukhang dahil naging busy ang kumpanya kamakailan, malaki ang naitulong sa akin ni Sonny Tolkien kaya naman, napagod siya. Plano kong bisitahin siya pagkatapos ng trabaho sa hapon. Walang problema si Ate Sonny Tolkien, di ba? Mabilis na tanong ni Prajna Bates. Sumagot si Julia Stewart, hindi dapat magkaroon ng malaking problema. Naguguluhan si Manuel Bennett. Sa pagkakaroon ng kabahagi sa parehong opisina kay Sonny Tolkien sa loob ng maraming araw, hindi niya napansin ang anumang mga isyu sa kalusugan sa kanya. Paano siya napagod noon? Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip at binalak na tingnan siya sa hapon upang makita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, bumalik si Julia Stewart sa opisina ng Pangulo, habang sina Manuel Bennett at Prajna Bates ay bumalik sa opisina ng katulong. Pagkatapos isara ang pinto, tinanong ni Manuel Bennett si Prajna Bates, Prajna, ilang araw na ang lumipas, bakit hindi pa nagpapakita ang 15 asasin na iyon? Nagmuni-muni si Prajna Bates, Kuya Yang, hindi mo maaaring ibaba ang iyong bantay. Baka ang mga taong iyon ay nagpaplano ng palihim at handang bigyan ka ng isang nakamamatay na suntok anumang oras. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, kung ganoon ay bantayan mo ang dark web. Ay update ako ng anumang bagong impormasyon sa lalong madaling panahon. Sige. Tumango si Prajna Bates bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Manuel Bennett. Kinuha ni Manuel ang kanyang telepono, nakitang galing kay Nancy Maddox ang tawag, at mabilis na sinagot. Morris, anong meron? Kuya Yang, available ka ba ngayon? Dumating ang nakakatuwang boses ni Nancy Maddox. Ako, ano yun? Sagot ni Manuel Bennett. Sinabi ni Nancy Maddox, Brother Yang, gusto kong samahan mo ako sa isang lugar at tulungan mo ako sa isang bagay. Oo naman, walang problema. Sumang-ayon kaagad si Manuel Bennett. Salamat, Kuya Yang. Nagpasalamat si Nancy Maddox, pagkatapos ay nagtanong, by the way, Kuya Yang, nasa East Beauty Pharmaceuticals ka ba ngayon? Oo, nasa East Beauty Pharmaceuticals ako. Sige.
Pupunta ako para sunduin ka. Mukhang maganda. Dahil doon, ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Kabanata 212, Kabanata 212, Maganda at Mabait. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Manuel Bennett kay Prajna Bates, Prajna, may gagawin ako at kailangan kong lumabas sandali. Kung hihilingin ako ni Morris, sabihin mo lang sa kanya. Sige. Tumango si Prajna Bates bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, dumating si Manuel Bennett sa gusali ng kumpanya at naghintay sa pasukan. Wala pang kalahating oras. Isang puting Mercedes-Benz Big G ang huminto sa pasukan ng kumpanya mula sa malayong lugar. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas si Nancy Maddox. Mr. Bennett. Tumawag si Nancy Maddox at nagmamadaling lumapit. Ngayon, nakapusod ang buhok ni Nancy Maddox, nakasuot ng simpleng puting short-sleeved shirt, light blue skinny jeans, at puting sneakers, mukhang dalisay at maganda. Para sa isang kagandahang tulad ni Nancy Maddox, kahit anong suot niya, hindi nito maitago ang kanyang kagandahan. Ang mga empleyadong pumapasok at umaalis sa kumpanya ay naaakit sa kanya, na madalas na tumitingin sa gilid. Morris. Ngumiti si Manuel Bennett at umakyat para salubungin siya. Magiliw na ngumiti si Nancy Maddox at sinabing, Mr. Bennett, ang tagal na. Kumusta ka nitong mga araw? Hindi masama. Sumagot si Manuel Bennett, na nagtatanong, paano ka? Hindi na ba naging komportable muli ang iyong katawan? Sinabi ni Nancy Maddox, Mr. Bennett, salamat sa pagpapagaling mo sa aking sakit. Maayos na ako ngayon. Mabuti naman. Tumango si Manuel Bennett, nga pala, Morris, sabi mo gusto mong samahan kita kung saan. Saan mo gustong pumunta? At anong tulong ang kailangan mo sa akin? Mag-usap tayo sa daan. Ngumiti si Nancy Maddox at inabot kay Manuel Bennett ang susi ng kotse, Mr. Bennett, ikaw na ang magmaneho. Walang problema. Kinuha ni Manuel Bennett ang mga susi ng kotse at sumakay sa kotse kasama si Nancy Maddox. Nang nasa kotse, sinabi ni Nancy Maddox, Mr. Bennett, punta muna tayo sa Taihi Department Store. Okay. Tumango si Manuel Bennett, binuksan ang navigation, pinaandar ang kotse, at umalis sa kumpanya. Sa kalsada. Curious na tanong ni Manuel Bennett, Morris, dahil ang mga batang mistresses na tulad mo ay kadalasang nagmamaneho ng mga supercar, bakit ka magdadrive ng napakalaking SUV? Sino ang nagsabi na ang mga batang mistresses ay dapat magmaneho ng mga supercar? Nagpout si Nancy Maddox at sinabing, hindi ako mahilig magmaneho ng mga supercar. Dagdag pa, ako ang nagmaneho ng kotseng ito ngayon dahil kailangan kong mag-load ng ilang gamit. Ang kotseng ito ay sapat na malaki upang magdala ng ilang bagay. Magkarga ng mga bagay. Mukhang nalilito si Manuel Bennett, anong mga bagay? Mahiwagang ngumiti si Nancy Maddox at sinabing, malalaman mo din agad. Maya-maya. Dumating sina Manuel Bennett at Nancy Maddox sa Taihi Department Store. Pagpasok sa mall, kumpiyansa na pinamunuan ni Nancy Maddox ang iba't ibang storefront at nakipag-usap sa mga may-ari ng tindahan. Napansin ni Manuel Bennett na pumunta ang babae sa mga tindahan ng damit ng mga bata, stationery shop, at bookstore. Lalo nitong ikanalito si Manuel Bennett. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa napakaraming damit, stationery, at libro ng mga bata. Pagkatapos nito, ang mga kawani mula sa ilang mga tindahan ay nagdala ng mga kahon ng mga damit ng mga bata, stationery, at mga libro sa kotse ni Nancy Maddox. Dahil kaunti lang ang bibilhin, napuno ang trunk at ang likurang upuan ng kotse. Pagkasakay sa kotse, ngumiti si Nancy Maddox at sinabing, Mr. Bennett, punta tayo sa Sunshine Welfare Institute. Sa welfare home. Natigilan muna si Manuel Bennett at saka biglang natauhan, so bibisitahin mo ang mga bata sa welfare home. Oo. Matamis na ngumiti si Nancy Maddox at sinabing, regular kong binibisita ang mga bata sa Sunshine Welfare Institute nitong mga nakaraang taon, at palagi akong nagdadala ng mga regalo sa kanila kapag pupunta ako. Paminsan-minsan, nagbibigay din ako ng pera sa welfare home para mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga bata. Lalo na noong mga taon na ako ay may sakit,
Ang mga bata sa welfare home ay nilaro-laro ako, nagkwento sa akin, at nagbigay sa akin ng maraming paghihikayat. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, hindi ko ini-expect na hindi lang maganda ang Morris natin kundi mabait din pala. Bahagyang namula ang mukha ni Nancy Maddox, not really, what I've done is nothing. Magiliw na ngumiti si Manuel Bennett at nagtanong, so, ano ang kailangan mo ng tulong ko? Gusto kong tumulong kang gamutin si Director Lee ng Sunshine Welfare Institute, sagot ni Nancy Maddox at nagpatuloy, si Director Lee ay may angina at hindi pa gumagaling. Isa pa, lagi kong nararamdaman na baka may iba pa siyang sakit, pero ayaw niyang sabihin sa akin. Kaya, gusto kong tumulong kang suriin siya. Mahusay na tao si Direk Lee at maganda ang pakikitungo niya sa mga bata, ayaw kong patuloy siyang magdusa. Nakikita ko. Tumango si Manuel Bennett, no problem, consider it done. Nagkwentuhan sila habang nasa daan. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang kanilang sasakyan sa Sunshine Welfare Institute. Ang welfare home na ito ay matatagpuan sa labas ng lungsod. Bagamat maraming lugar ang na-renovate, ipinakita pa rin nito ang edad nito, medyo luma na. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, pumasok sina Manuel Bennett at Nancy Maddox sa welfare home. Mabilis na nakarating ang dalawa sa likod bahay. Ang looban ay puno ng mga batang naglalaro, na may ilang mga tauhan na nag-aalaga sa kanila. Nang makita ang pagdating ni Nancy, tuwang-tuwa ang isang babaeng staff member, Miss Maddox, nandito ka na. Pagkatapos, tumawag siya sa isang silid, Director Lee, nandito na si Miss Maddox. Ate Morris po. Nakaalis na si Ate Morris sa wheelchair, gumaling na ang mga paa niya. Ang galing talaga. Sa puntong ito, lahat ng mga bata ay mabilis na tumakbo at pinalibutan si Nancy, ang kanilang mga mukha ay puno ng maningning ng ngiti. Tumingkayad si Nancy at nakangiting nagtanong, Veronica, Monique, Grayson, maganda ba ang ugali mo at nakikinig kay Director Lee sa panahong ito? Ate Morris, ang galing talaga namin. Oo, hindi namin nagalit si Director Lee. Nagmamadaling sagot ng 3 bata. Talaga. Tapos ang ganda ng ginawa mo. Nag-thumbs up si Nancy sa kanila. Nakatayo lang si Manuel Bennett, pinapanood ang eksenang ito nang may mainit na pakiramdam. Kung tutuusin, ulila rin siya, pero mas swerte siya, na inampon ni Neil Kuntz. Nakikita rin niya na mahal ng babaeng ito ang mga batang ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang eksena. Isang batang babae ang nagtanong, Sister Morris, bakit hindi mo kami pinuntahan kamakailan? Sumagot si Nancy, ginagamot ko ang aking sakit. Nang gumaling ito, pumunta ako sa iyo. Isang batang lalaki ang nagsabi, Sister Morris, sinong doktor ang nagpagaling sa iyo? Siguradong kamangha-mangha sila. Itinuro ni Nancy si Manuel Bennett at sinabing, si Kuya ang nagpagaling sa akin. Sandaling napalingon ang mga bata kay Manuel Bennett. Hello. Nakangiting bati ni Manuel Bennett. Isang batang babae na may pigtails ang nagtanong, Kuya, doktor ka ba? Oo. Tumango si Manuel Bennett. Kuya, ikaw ba talaga ang nagpagaling kay Ate Morris? Tanong ng isang chubby na bata. Oo naman. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, ngayon ay ganap nang gumaling ang Ate Morris mo at hindi na kailangan ng wheelchair. Salamat, Kuya. Mabilis na nagpasalamat ang mga bata. Bahala ka. Hinaway-kaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay nang nakangiti. Morris, nandito ka na pala. Sa sandaling ito, lumabas ng isang silid ang isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit. Nang makita si Nancy, lumiwanag ang mukha ng matandang babae sa gulat at saya, Morris, kaya mo bang tumayo? Kabanata 213, Kabanata 213, Pagpapakitang gilas. Oo, Direk Lee, gumaling na ang sakit ko. Nakangiting tumango si Nancy Maddox at sinabing, pinagaling ako ni Mr. Bennett. Pagkatapos, ipinakilala ni Nancy Maddox si Manuel Bennett kay Mr. Lee, Mr. Bennett, ito si Nash Lee, ang direktor ng Sunshine Welfare Institute. Hello, Direk Lee, ang pangalan ko ay Manuel. Bati ni Manuel Bennett sa kanya.
Napabulala si Ashley, Mr. Bennett, napakaganda na napagaling mo si Morris. Nang makita namin si Morris na nagdurusa sa kanyang sakit sa loob ng maraming taon, nalungkot kami ngunit wala kaming magawa. Ang mabubuting tao ay ginagantimpalaan talaga, si Morris sa wakas ay gumaling. Biglang may naisip si Nancy Maddox, directly, may dala akong mga gamit para sa mga bata. Pwede ba akong tulungan ng lahat na dalhin ang mga ito? Dadalhin ko sila. Sabi ni Manuel, at saka mabilis na tumakbo palabas. Sumunod naman ang ilang lalaking staff at tumulong sa pagdadala ng gamit. Napangiti si Ashley at sinabing, Morris, napakagaling ng batang ito. Boyfriend mo ba siya? Namula si Nancy Maddox, hindi, kaibigan ko lang siya. Napangiti si Ashley at sinabing, kahit kaibigan lang siya ngayon, pwede siyang maging boyfriend mo in the future. I've met countless people in my life, I can see that he is a good man. Kung pwede kayong dalawa sa isang relasyon, maganda yun. Sumagot si Nancy Maddox na may malungkot na tingin, si Mr. Bennett ang boyfriend ng best friend ko, at engaged na sila. Nang marinig ito, hindi alam ni Ashley ang sasabihin. Napabuntong hininga na lang siya at sinabing, sayang naman. Walang dapat kawan, actually I feel good to maintain a friendship with Mr. Bennett. Ngumuso si Nancy, at saka naglabas ng tseke sa kanyang bag at ibinigay kay Ashley, Director Lee, ito ay 500,000, kunin mo. No, hindi ko na makukuha ang pera mo. Mabilis na tumanggi si Ashley, na nagsasabing, Morris, nag-donate ka ng napakaraming kalakal at pera sa mga nakaraang taon. Nakatanggap kami ng napakalaking kabaitan mula sa iyo, at hindi namin alam kung paano ka babayaran. Maaari kang magbigay ng ilang mga regalo sa mga bata, ngunit talagang hindi namin matatanggap ang pera. Kung ibibigay mo muli ang pera, hindi na ako mangangahas na makita ka sa hinaharap. Hinawakan ni Nancy Maddox ang kamay ni Ashley at nakiusap, nako, directly, tanggapin mo na lang. Wala talaga sa akin ang halagang ito. Mahal na mahal ko ang mga batang ito, at sana ay mapagbuti ko ang kanilang mga kalagayan sa abot ng aking makakaya. At saka, kung hindi dahil sa piling mo at ng mga bata sa paglipas ng mga taon, baka hindi na ako makatagal. Para sa akin, ang lugar na ito ay ang aking pangalawang tahanan, at kayong lahat ay aking pamilya. Napaluha si Ashley. Bahagya niyang tinapik ang kamay ni Nancy at sinabing, sige, tatanggapin ko. Habang nag-uusap sina Nancy at Ashley, dinala ni Manuel at ng ilang lalaking tauhan ang lahat ng gamit sa looban at ipinamahagi ang mga regalo. Natanggap ng mga bata ang kanilang mga regalo at hindi maitago ang kanilang pananabik. Nang makita ang ngiti sa mga mukha ng mga bata, naramdaman din ni Manuel ang mainit na sinag ng araw sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, may mga yabag mula sa labas. Lumingon sina Manuel, Nancy, at iba pa at nakita nila ang isang grupo ng mga tao na papasok. Ang nangunguna ay isang babaeng nakasuot ng LV skirt, fashionable at glamorous, heavily make-up, matangos ang baba para saksakin ang mga tao. Sa likod niya ay isang malaking grupo ng mga tao, may dalang mga kamera, nolita, at iba pang mga bagay. Bilasan mo na at maghanda ka. May spa appointment ako, huwag mong sayangin ang oras ko. Pagpasok pa lang niya ay mayabang na utos ng babae sa kanyang mga nasasakupan. Biglang naging abala ang grupo, sumisigaw at binasag ang katahimikan ng welfare home. Kumunot ang noo ni Nancy Maddox, Director Lee, sino sila? Sabi ni Ashley, mukhang galing sila sa isang live broadcasting company. Parang sikat na internet celebrity ang dalaga na si Renee Jordan. Anong ginagawa nila dito? Tanong din ni Manuel. Hindi mataas ang tingin niya sa mga taong ito. Sabi ni Ashley, gusto daw nilang magsagawa ng charity event dito sa welfare home namin. As long as we cooperate well, they would donate money to our welfare home. Sa totoo lang ayoko, pero hiniling ng mga nakatataas sa amin na magtulungan, kaya kailangan kong pumayag. Sa pagkakataong ito, lumapit ang babaeng internet celebrity na si Renee Jordan, bahagyang nagtaas baba, at mayabang na sinabi kay Ashley, Director Lee, my time is precious.
Please cooperate well with us later and don't waste my time. Nakangiting tumalima si Ashley, yes, yes, yes. We will certainly cooperate. Miss, kaya mo bang maging magalang sa matatanda? Malamig na tinitigan ni Manuel si Rene Jordan. Sino ka? Hindi nasisiyahang tumingin si Rene Jordan kay Manuel, kung staff ka dito, dali-dali kang tumulong. Huwag kang tatayo lang dito. Ikaw. Nang malapit nang sumabog si Manuel, mabilis na pumagitna si Ashley, Mr. Bennett, pumunta kayo doon ni Morris at maupo. Mr. Bennett, punta na tayo dyan. Mabilis na hinayla ni Nancy Maddox si Manuel sa malayong lugar. Manuel said discontentedly, "What a crappy internet celebrity, so rude, so uncultured." Napabuntong hininga si Nancy Maddox, Mr. Bennett, mas mabuting huwag ng gulo. Magpapahirap ito kay Director Lee. Aalis sila kapag natapos na ang event. Sige. Tumango si Manuel at hindi na sila pinansin pa. Matapos maghintay ng ilang sandali. Tinanong ni Rene Jordan ang kanyang empleyado, handa na ba ang lahat? Ate Vera, handa na ang lahat. Sagot ng isa sa mga tauhan. Good, pwede na tayong magsimula. Ani Rene Jordan, saka inayos ang itsura at naglakad patungo sa mga bata. Nakatutok ang kamera kay Rene Jordan. Ibinuka ni Rene Jordan ang kanyang mga braso at ipinakita ang isang matamis na ngiti, "Mga anak, gusto mo bang makipaglaro sa iyong kapatid?" Nadarama ng mga bata kung ang isang may sapat na gulang ay tunay o mapagpanggap sa kanila, kaya likas nilang tinanggihan si Rene Jordan, nagtago sa likod na ayaw sumulong. Cut! Agad na itinigil ng mga tauhan sa likod ang pamamaril. Si Rene Jordan ay malamig na tumingin kay Ashley, galit na sinabi, "Director Lee, ano ang nangyayari? Hindi ba't hiniling namin sa iyo na makipagtulungan? Anong meron sa mga brats na ito? Bakit hindi sila lumalapit?" Nang makitang sinisigawan ni Rene Jordan si Ashley, agad na nagalit si Manuel. Pwede kang magpakitang gilas, pero at least magalang ka diba? Mabilis na hinawakan ni Nancy Maddox ang kamay ni Manuel at umiling sa kanya. Sinubukan ni Manuel na pigilan ang sarili at hindi na nagpatuloy. Napangiti tuloy si Ashley, "Miss Jordan, huwag kang magagalit, kakausapin ko ang mga bata." Inip na ikanaway ni Rene Jordan ang kanyang kamay, "Bilisan mo, huwag mong sayangin ang oras ko." Talaga, ano ang silbi ng paggawa ng mga aktibidad sa kawanggawa, tulad ng istorbo? Mabilis na lumapit si Ashley at nagsalita ng ilang salita sa mga bata. Then she looked at Rene Jordan and said, "Miss Jordan, mag-cooperate daw ang mga bata." Kabanata 214, Kabanata 214, mag-donate ng 50 milyon. Wala ng kalokohan. Malamig na sabi ni Charlotte Stone, saka sinabi sa staff, "Start over." Oo, Ate Charlotte. Sumunod naman ang staff at nagsimulang mag-shooting muli. Bumalik ang matamis na kilos ni Charlotte habang papalapit sa mga bata, "My little friends, I'm your good friend. Let's play a game together, right? Okay." Walang ngiti ang mga mukha ng mga bata, ngunit nagtutulungan sila at nagtipon-tipon. Di nagtagal, nagsimulang makipaglaro si Charlotte sa mga bata. Naglaro sila ng Agila Catches the Chicks, Jumping Elastic Bands, at Drawing. Sa buong laro, napanatili ni Charlotte ang isang matamis na ngiti na walang bakas ng pagkainip sa kanyang mukha. Kahit na noong proseso ng pagguhit, may pintura ng isang bata sa kanyang damit, hindi siya nagalit. Dahil sa hindi niya matiis na panuurin ang mapagpanggap at mapagkunwari nitong ugali ng babaeng ito, kinuha na lang ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at sinimulan itong laruin. Hindi nabigla si Nancy Maddox, dahil siya ang presidente ng isang kumpanya at nakita niya ang lahat ng uri ng tao at kaganapan. Marami na siyang nakitang kahanga-hangang aktibidad. Makalipas ang kalahating oras, natapos ang mga laro. "Tere mga bata, mag-group picture tayo." Sinenyasan ni Charlotte ang mga bata na pumila sa ilang hanay. Pagkatapos, sumenyas siya sa isang tauhan. Tumango ang staff at binuksan ang isang malita. Sa loob ng malita ay mga salansan ng $100 na perang papel.
Maraming miyembro ng kawani ang mabilis na namahaji ng pera, bawat bata ay tumatanggap ng isang stack. Pagkatapos maibigay ang pera, isang kawani ang nagdala ng foam board na may nakasulat na, ang Miss Charlotte Stone ng Furryworks Live Broadcasting Co. Limited ay nag-donate ng $500,000 sa Sunshine Welfare Institute. Nang makita ito, tinukso ni Manuel Bennett, $500,000, talagang willing siyang mag-donate ng ganoong halaga. Akala ko ang internet celebrity woman na ito ay hindi makikipaghiwalay kahit isang sentimo. Nagdilim ang mukha ni Nancy nang makita ang pangalan ng kumpanya. Mabilis na tumayo sina Charlotte at Mr. Lee sa magkabilang gilid, hawak ang foam board sa harapan. Ang ibang kawani ng welfare home at ang mga bata ay nakatayo sa likuran, kumukuha ng group picture. Pagkatapos ng larawan, nawala ang ngiti sa mukha ni Charlotte habang nagutos, bilasan mo at kolektahin mo ang pera. Sumunod naman ang mga tauhan, mabilis na binawi ang pera sa mga kamay ng mga bata. Nang makita ito, nagdilim ang mukha ni Manuel, anong ginagawa mo? Naguguluhan din si Nancy. Pagkatapos ibalik ang pera sa malita, naglabas si Charlotte ng ilang perang papel, humila ng 5 mula sa salansan at inihagis ito sa paanan ni Ashley, kunin mo itong $500, ituring mo itong aking donasyon sa iyo. Salamat, Miss Stone. Nakangiting nagpasalamat sa kanya si Ashley, yumuko para kunin ang pera. Naranasan na niya ang mga ganitong sitwasyon noon. Dumating ang ilang tao upang gumawa ng mga kaganapan sa kawanggawa sa nakaraan, na nagsasabing mag-aabuloy sila ng pera, ngunit pagkatapos ng kaganapan, hindi sila nag-donate kahit isang sentimo. Tara na. Kaway ng kamay, naghanda si Charlotte na umalis kasama ang mga tauhan. Tumigil ka. Isang malamig na sigaw ang nagmula sa likuran. Ano ngayon? Inip na lumingon si Charlotte. Humakbang sina Manuel at Nancy. Miss, anong ibig mong sabihin sa lahat ng ito? Sinubukan ni Manuel na pigilan ang kanyang galit, nagtanong sa malalim na boses. Anong ibig kong sabihin? Tanong pabalik ni Charlotte na may pagtataka sa mukha. Itinuro ni Manuel ang pera sa kamay ni Ashley, malamig na sinabi, di ba sinabi mo lang na nag-donate ka ng $500,000? Bakit biglang naging 500? Nag-cross arm si Charlotte, nanunuya, sino ang nagsabing mag-donate ako ng $500,000? Ito ay gawa lamang, hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba masasabing hindi totoo? Nagtawanan ang mga tauhan niya ng mapanukso. Malamig na tinitigan ni Manuel si Charlotte, at sinabing, kung sinabi mo sa simula pa lang na hindi ka magdo-donate, ayos lang, dahil voluntaryo ang mga donasyon, at walang pipilitin sa iyo. Ngunit nagpunta ka rito para magpakita ng isang palabas, kumikilos ng walang pasensya at gawin si Mr. Lee at ang mga bata sa lahat ng problemang ito, hindi ba dapat magpakita ka man lang ng pagpapahalaga? Bukod dito, malinaw na nakasulat sa sign na dala mo na nag-donate ka ng $500,000. Paano naging 500 lang? Kinain ba ng aso ang iyong konsensya? Malungkot ang mukha ni Charlotte, at tinanong siya nito, staff member ka ba dito? Hindi. Umiling si Manuel. Itinuro ni Charlotte si Manuel, na nagbibintang, dahil hindi ka, anong karapatan mong magsalita ng ganyan? How dare you say I'm shameless? Sino ka ba? Nag-donate pa rin ako ng $500, at ikaw? Nag-donate ka ba? Ipinahayag ni Manuel, maaari akong mag-abuloy ngayon din. Nanunuya si Charlotte, halika, mag-donate, tingnan natin kung magkano ang kaya mong ibigay. Kahit gaano ka pa mag-donate, ibibigay ko 10 beses ang halagang iyon. Sa katunayan, dahil sa pangkaraniwang anyo ni Manuel, naisip niyang wala itong gaanong pera, at kahit na mag-donate ito, magiging $100 o $1,000 lamang. 10 beses. Yan ang sinabi mo. Kinaikit ni Manuel ang kanyang mga mata, pagkatapos ay diretsyong naglabas ng tseke at panulat, nagsusulat ng serye ng mga numero, malakas na nagsasabing, magbibigay ako ng 50 milyon. Bilang resulta, dahil si Manuel ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng East Beauty Pharmaceuticals, binigyan siya ni Julia Stewart ng isang stack ng mga tseke. Sa una, ang mga tseke ay nakalink sa account ng kumpanya,
ngunit pinalitan ito ni Manuel sa kanyang sariling account sa bangko. Hindi niya akalain na kakailanganin niyang gumamit ng mga tseke dahil ang iba ay kadalasang naglilipat ng pera sa kanya. Pero ngayon, para sampilan ang mukha ng babaeng ito, gumamit siya ng tseke. Bukod dito, orihinal na binalak niyang mag-donate ng mas maraming pera, ngunit nag-aalala na ang pag-donate ng labis ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang problema para kay Mr. Lee, kaya nagpasya siyang mag-donate muna ng 50 milyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagulat ang lahat ng naroon. Holy crap! 50 million. Ang mag-donate ng 50 milyon kaagad, ito ba ay isang pagkakamali? Napakahinhi ng pananamit ng batang ito, makakabuo ba talaga siya ng 50 milyon? Gulat na sigaw ng mga staff. Natigilan din si Charlotte. Hindi niya akalain na 50 milyon agad ang ibibigay ni Manuel. Ngumisi si Manuel at sinabing, Miss Charlotte, hindi mo ba sinabi na kahit gaano pa ako mag-donate, 10 beses ang halagang ibibigay mo? 50 milyong beses 10 ay 500 milyon. Ubusin mo ang pera. Ikaw. Pinandilatan ni Charlotte si Manuel at nginisyan, who knows if your check is real or fake. Tiyak na may nakakakilala dito ng selyo ng kumpanya ng East Beauty Pharmaceuticals. Itinaas ni Manuel ang tseke at nagtanong. Nakikilala ko ito. Lumapit ang isang staff, maingat na siniyasat ang tseke, at biglang namutla. Bumalik siya kay Charlotte at sinabing, Sister Charlotte, totoo itong tseke, at totoo ang selyo. Talagang may nakasulat na 50 milyon. Ano? Totoo ba? Napaawang ang bibig ni Charlotte, huminga siya ng malalim at sinabing, nababaliw ka na, sino ang makakapag-donate ng napakaraming pera ng sabay-sabay? Umalis ka na at lumipat ka. With that, naghanda na siyang umalis kasama ang kanyang entourage. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Tumayo si Manuel sa daan ni Charlotte. Kabanata 215, Kabanata 215, ang amo ng boss. Ano pa bang gusto mong gawin? Lalong nairita si Nancy Maddox, you want to donate 50 million, that's your business, why do I have to follow your crazy idea? Bagamat isa siyang internet celebrity at kumikita ng malaki kada taon, kaya niya ang 500 million. Ngunit kung hihilingin sa kanya na ibigay ang lahat ng 500 milyon sa welfare home, imposible iyon. Sinabi ni Manuel Bennett, kung hindi ka mag-donate ng 500 milyon, ayos lang, ngunit dapat mong makuha ang 500,000 na ipinangako mo, hindi ba? Tumingin si Nancy Maddox kay Manuel Bennett na may malungkot na ekspresyon, na nagsasabing, paano kung hindi ko ito ilabas? Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, kung hindi mo ito ilalabas, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito ngayon. Naglakas loob ka bang takutin ako? Biglang nagalit si Nancy Maddox, kilala mo ba kung sino ako? Ako ang nangungunang internet celebrity ng Furryworks Live Broadcasting Co. Limited, at ang aking mga tagahanga sa iba't ibang maiikling video platform ay lumampas sa 30 milyon. Hanggat inilalantad ko ang katotohanang pinagbantaan mo ako, maaari kong masira ang iyong reputasyon. Wala akong pakialam kung sino ka. Manuel Bennett looked nonchalant, gusto mong ilantad ako. Hindi ako public figure, kaya walang kwenta sa akin ang ganitong pananakot. Tama na, tigilan mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Hanggat inilabas mo ang pera, pakakawalan kita. Miss Jordan, I can give you a chance now, take out the money, and I can pretend na walang nangyari ngayon. Sa pagkakataong ito, malamig na sabi ni Rene Jordan na hindi pa nagsasalita. Pinandilatan ni Nancy Maddox si Rene Jordan, sumisigaw, sino ka, binibigyan ako ng pagkakataon. Hindi ka ba naniniwala na kaya kitang patayin? Sobrang inggit, at sama ng loob niya sa itsura ni Rene Jordan, kaya wala siyang magandang mukha para sa kanya. Gayunpaman, bago bumagsak ang kanyang mga salita, isang sampal. Diretsyong sinampal ni Rene Jordan ang mukha ni Nancy Maddox. Agad na napaatras si Nancy Maddox ng ilang hakbang, natulala. Siya ang nangungunang internet celebrity sa pinakamalaking live broadcasting company ng River City, ang Furryworks Live, at palagi siyang pinupuri saan man siya magpunta.
Pero hindi niya akalain na may sasample talaga sa kanya ngayon. Sumigaw si Nancy Maddox, na umaatungal sa kanyang mga empleyado at bodyguard, ano pa ang hinihintay mo? Patayin ang dalawang bastard na ito, at ako na ang bahala sa anumang gulo. Oo, Ate Vera. Ilang mga lalaking empleyado at bodyguard ang tumugon, at pagkatapos ay agresibong sumugod kina Manuel Bennett at Rene Jordan. Nakita ni Ashley na hindi maganda ang sitwasyon, at dali-daling humakbang pasulong para pigilan ito, at sinabing, Miss Jordan, mag-usap tayo ng maayos, huwag magpataman ng tao. Matanda, umalis ka sa harapan ko. Itinulak ni Nancy Maddox si Ashley sa lupa gamit ang isang kamay. Mr. Lee. Bulalas ni Rene Jordan, at mabilis na umakyat para tulungan si Ashley. Naghahanap ng kamatayan. Si Manuel Bennett ay galit na galit, sumugod, at sinampal si Nancy Maddox na lumipad palayo. Sinampal si Nancy Maddox ilang metro ang layo, nakaupong paralisado sa lupa, umiiyak, patayin mo siya. Patayin mo siya para sa akin. Agad na sumugod ang ilang empleyado patungo kay Manuel Bennett. Pinalayas muna ni Manuel Bennett ang isang empleyado, at pagkatapos ay lumipat patungo sa iba pang mga empleyado at bodyguard. Ang buong patio ay agad na nagkagulo. Malakas na sumigaw si Ashley, stop it, stop it. Hindi namin gusto ang pera, itigil ito. Morris, hayaan mo silang tumigil, bago pa masaktan si Mr. Bennett. Director Lee, huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Mr. Bennett. Sumagot si Rene Jordan, at saka sinabing, we can handle this matter ourselves, you don't need to worry about it. Napabuntong hininga ng malalim si Ashley, lalo lang nabalisa. Wala pang isang minuto. Ilang empleyado at bodyguard na lalaki ang nakahiga sa lupa, humahagulgol sa sakit. Pinalakpakan ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay, tumangala kay Nancy Maddox, at sinabing, Miss Jordan, ang mga walang kwentang lalaking ito ay hindi kayang magpatalo. Maaari mo bang ilabas ang pera ngayon? Kung gusto mong ilabas ko ang pera, imposible iyon. Tinakpan ni Rene Jordan ang kanyang namamagang mukha, bumangon, at marahas na sinabi, mas mabuting huwag kang umalis kung mayroon kang lakas ng loob, tatawagan ko ang aming boss ngayon din. Siguradong hindi ka pakakawalan ng amo ko kapag alam niyang sinaktan mo ako. Lumapit si Nancy Maddox at walang pakialam na nagtanong, si Alistair West ang boss mo, tama ba? Paano mo nalaman? Biglang natigilan si Rene Jordan. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Sumagot si Nancy Maddox at nagpatuloy, tatawagan mo sana si Alistair West, kaya bilasan mo at yayain mo siya. Wait lang kayong lahat. Malamig na ngumuso si Rene Jordan, hindi na nag-isip pa, at dali-daling kinuha ang kanyang cellphone para tumawag. After hang up, Rene Jordan said triumphantly, sabi ng amo ko malapit na daw siya, patay kayong lahat. Hindi pinansin ni Manuel Bennett at Nancy Maddox si Rene Jordan, at tahimik lang silang naghintay. Makalipas ang mahigit kalahating oras. Gio, sinong nakabangga sa'yo? Isang boses ang nanggaling sa labas. Kaagad pagkatapos, isang malaking grupo ng mga tao ang pumasok. Naglalakad sa harapan ng isang matambok at kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang General Manager ng Furry Works Live, Alistair West. Sa likod niya ay isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim. Ang nananakot na grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim ay natakot sa mga tauhan ng welfare home na umatras. Natakot din ang mga bata at nagtago sa likod ng mga tauhan. Manager West, sa wakas nandito ka na. Kung hindi ka dumating, nabugbog ako hanggang sa mamatay. Naiiyak na tumakbo si Rene Jordan at diretsyong sumubsob sa mga bisig ni Alistair West. Obviously, hindi lang internet celebrity si Rene Jordan sa Furry Works Live, naging mistress din siya ni Alistair West. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Inalaw siya ni Alistair West saglit at pagkatapos ay nagtanong, Gio, sino ang nakabangga sa iyo? Ito ang pares ng asong lalaki at babae. Tinuro ni Rene Jordan sina Manuel Bennett at Nancy Maddox.
Tumingin si Alistair West, at biglang nanghina ang kanyang mga pupil nang magsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Manager West, bakit ka nanginginig? Nagdududang tanong ni Rene Jordan. Lumayo ka sa akin. Itinulak ni Alistair West si Rene Jordan palayo at nagmamadaling naglakad papunta kay Nancy Maddox. Matapos lapitan si Nancy Maddox, yumuko ng malalim si Alistair West sa kanya. Young mistress, hello. Sa isang iglap, tahimik ang buong eksena. Napatingin ang lahat kay Nancy Maddox na may pagtataka sa mga mukha. Napatingin din si Manuel Bennett kay Nancy Maddox na may pagtataka sa mukha. Kaya kilala talaga ni Nancy Maddox ang amo ng Furry Work Sleeve. Napalunok si Rene Jordan at nanginginig na tanong, Manager West. Anong ginagawa mo? Bakit ka yuyuko sa babaeng to? Galit na pinandilatan ni Alistair West si Rene Jordan at sinabing, ito ang presidente ng Stellar Entertainment Group at ang batang may bahay ng pamilyang Maddox sa River City. Ano? Siya si President Maddox. Gulat na bulalas ni Rene Jordan, namutla ang mukha. Dapat mong malaman na ang Stellar Entertainment ay isa sa mga nangungunang kumpanya ng entertainment sa River City. At ang Furry Work Sleeve kung saan siya nagtatrabaho ay subsidiary lang ng Stellar Entertainment. Ibig sabihin, ang babaeng nasa harap niya ay amo ng kanyang amo. Ngayon lang niya naisip na si Nancy Maddox ay naka-play na damit, kaya hindi siya maaaring maging sinumang mahalaga. Sinong mag-aakala na siya ang magiging presidente ng Star City Entertainment at ang young mistress ng Maddox family? Napatulala siyang nakatitig kay Nancy Maddox, parang tanga. Kabanata 216, Kabanata 216, hindi na ako maglalakas loob. Natigilan din ang ibang taong naruroon, bilugan ang mga mata. Walang sino man ang umaasa na ang dalagang ito ay magkakaroon ng napakagandang background. Napatingin din si Manuel Bennett kay Nancy Maddox nang may interes. Kaya itong babaeng ito ang president ng Star City Entertainment. Mukhang hindi na niya kailangang pumasok ng personal para sa usapin ngayon. Pinunasan ni Alistair West ang malamig na pawis sa kanyang noo at yumuko kay Nancy Maddox, na nagsasabing, President Maddox, kung nasaktan ka ng hamak na ito, sabihin mo lang sa akin, at tiyak na hindi ko pababayaan ang abang ito. Si Nancy Maddox ay malamig na tumingin kay Rene Jordan, at pagkatapos ay ikinwento ang pangyayari kay Alistair West. Nang marinig ang mga salita ni Nancy Maddox, natakot si Alistair West kaya nanginig ang buong katawan, at namutla ang mukha. Sa mga karaniwang araw, nais niyang sambahin si Nancy Maddox bilang kanyang ninuno. Hindi niya inaasahan na sasaktan ng gusto ng kanyang mga tao si Nancy Maddox. Malamig ang mukha ni Nancy Maddox, Alistair West, binigyan kita ng buong autoridad na pamahalaan ng Furry Work Sleeve, ganito ba ang pamamahala mo? Itong si Rene Jordan ay mayabang, mapagkunwari, at mapanlinlang. Paano magiging nangungunang internet celebrity ng Furry Work Sleeve ang gayong tao? Baka may relasyon kayo ni Rene Jordan. No, wala akong kinalaman sa babaeng to. Tumutulo ang malamig na pawis ni Alistair West, na nagsasabing, President Maddox, haharapin ko ang bagay na ito at titiyakin ang isang kasiya siyang tugon sa iyo. Pagkasabi noon, galit siyang naglakad patungo kay Rene Jordan. Alam niyang kung hindi niya mahawakan ng maayos ang bagay na ito ngayon, kailangan niyang mag-impake at umalis. Manager West, nagkamali ako. Naawang tumingin si Rene Jordan kay Alistair West. Don't call me so affectionately, I have nothing to do with you. Galit na umungol si Alistair West, diretsyong sinampal ang mukha ni Rene Jordan. Napasigaw si Rene Jordan at diretsyong bumagsak sa lupa. Lahat ng ito ay dahil sa iyong kayabangan, iyong pagkukunwari, at iyong panloloko. Papatayin kita. Sigaw ni Alistair West habang sinusuntok at sinipa si Rene Jordan. Manager West, huwag muna akong patulan, mali ako, hindi na ako mangangahas na uulitin pa. Si Rene Jordan ay binugbog at humagulgol sa sakit, humihikbi. Ang mga tauhan ng welfare home na nakakita sa eksenang ito ay biglang nakadama ng matinding ginhawa. Kanina lang, inuutusan sila ng babaeng ito, ginagawa nila ito at iyon habang hindi nagpapakita ng magandang mukha.
Nang matapos ang palabas, ang babaeng ito ay naghagis pa ng 500 yuan, iniinsulto sila. Ito ay talagang mapot. Kaya naman, wala silang simpatiya o awa sa babaeng ito. Sige, huwag mo siyang bugbugin hanggang mamatay. Nagmamadaling huminto si Nancy Maddox at malamig na sinabi, hayaan siyang humingi ng tawad kay Director Lee at sa lahat ng staff ng welfare home. Matiim na tinitigan ni Alistair West si Rene Jordan, narinig mo ba yan, bilasan mo at humingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad. Sa sobrang takot ni Rene Jordan ay napayuko siya at lumuhad sa lupa, humingi ng tawad kay Nash Lee at sa iba pa, I'm sorry. I'm sorry. Itinuro ni Alistair West ang pinto at galit na umungol, Rene Jordan, simula ngayon, hindi ka na internet celebrity ng ating Furry Works Live. Get lost. Hindi, huwag mong gawin ito, Manager West. Napalitan ng takot ang mukha ni Rene Jordan, humawak sa binti ni Alistair West at nabulunan na sinabing, Manager West, huwag mo na akong itaboy, hindi na ako mangangahas. Alam niyang malinaw na ang tagumpay niya ngayon ay dahil sa pagpopromote sa kanya ng Furry Works Live. Kung tinanggal siya ng Furry Works Live, wala siya. Lumabas ka. Umungol si Alistair West at sinipa si Rene Jordan sa tagiliran. Manager West, lumabas ka. Gusto pang magmakaawa ni Rene Jordan, ngunit naputol ito ng pagsaway ni Alistair West. Galit na pinandilata ni Rene Jordan sina Manuel Bennett, Nancy Maddox, Nash Lee, at iba pa bago siya bumangon at umalis sa welfare home ng magulo. Pagkaalis ni Rene Jordan, dali-daling dinala ni Alistair West ang malita at inilagay sa mga kamay ni Nash Lee, nakangiting humihingi ng paumanhin, Director Lee, dahil nangako ang ating Furry Works Live na mag-donate ng 500,000, dapat nating tuparin ang ating salita. Please take this money. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Alistair West ang isang bank card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Nash Lee, Director Lee, mayroong 500,000 sa card na ito, ang password ay 68, mangyaring isaalang-alang ito bilang aking kabayaran. Ay! Hindi ko matatanggap ang perang ito. Nag-atubili si Nash Lee na kunin ito. Nagmamadaling sinabi ni Alistair West, Director Lee, hindi gaanong pera, kunin mo na lang. Director Lee, ito ang kabayaran sa iyo ni Manager West, kunin mo na lang. Nagsalita din si Nancy Maddox. Nakangiting pagsang-ayon ni Alistair West, oo, kunin mo na lang. Kung hindi, hindi ko maipapaliwanag sa dalaga. Tumango si Nash Lee, sige, maraming salamat. Tumingin si Nancy Maddox kay Alistair West at sinabing, Alistair West, patatawarin kita sa pagkakataong ito dahil nahawakan mo ito ng maayos. Kung maulit ito, dapat kang magbitiw sa sarili mong inisyatiba. Mabilis na sinabi ni Alistair West, President Maddox, ipinapangako kung wala nang susunod na pagkakataon. Tumango si Nancy Maddox, saka nag-wave ng kamay, sige, umalis na kayong lahat, huwag takutin ang mga bata. Oo, Pangulong Maddox. Paulit-ulit na tumango si Alistair West at nagmamadaling umalis sa welfare home kasama ang kanyang team. Nang makitang umalis na si Alistair West at ang iba pa, iniabot ni Manuel Bennett ang tseke kay Nash Lee na nakangiti, Director Lee, ito ang perang naibigay ko sa welfare home, pakikuha ito. Mr. Bennett, ito. Masyadong maraming pera, hindi ko matatanggap. Mabilis na ibinalik ni Nash Lee ang tseke kay Manuel Bennett. Sabi ni Manuel Bennett, Director Lee, dahil sinabi ko na mag-donate ako, kailangan kong gawin ito. Hindi lang ako nagpapalabas ng palabas. Kaya't kunin mo na, maaari itong gamitin para i-renovate ang welfare home at mapabuti ang kondisyon ng pamumuhay ng mga bata. Oo, Direk Lee, tanggapin mo ito. Nakangitiring nagsalita si Nancy Maddox, pagkatapos ay nagbiro, napakaraming pera ngayon ni Mr. Bennett. Ang pagpapagaling sa sakit ng isang tao ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyon o kahit na daan-daang milyon. Ang kaunting pera na ito ay talagang walang halaga sa kanya. Ngumisi din si Manuel Bennett at sinabing, tama, hindi gaanong mahalaga sa akin ang halagang ito. Siya ngayon ay may higit sa 100 bilyon sa kamay, kaya 50 milyon ay talagang wala sa kanya.
Nang makitang gusto pang tumanggi ni Nash Lee, nagpanggap si Manuel Bennett na nalungkot, Director Lee, kung hindi mo ito tatanggapin, ibig sabihin hindi mo ako tinatanggap, at hindi ako maglalakas loob na pumunta dito sa hinaharap. Ito. Napabuntong hininga si Nash Lee, okay, okay, tatanggapin ko. Habang nagsasalita siya, malalim na yumuko si Nash Lee kina Manuel Bennett at Nancy Maddox. Salamat, Mr. Bennett. Salamat, Morris. Salamat, Mr. Bennett. Salamat, Miss Maddox. Salamat kuya. Salamat ate Morris. Lahat ng staff at mga bata ay yumuko at nagpasalamat kina Manuel Bennett at Nancy Maddox. Nagtaas ng kamay si Manuel Bennett, sige, everyone, no need to thank me, it's nothing. Kumaway ng kamao ang isang chubby little boy, kuya, ang galing mo. Sa ilang galaw lang, natalo mo na ang mga masasamang tao. Paglaki ko, gusto kong matuto ng kung fu at lumaban din sa mga masasamang tao. Malumanay nang umiti si Manuel Bennett, sige, kailangan mong lumaki ng mabilis. Kapag lumaki ka lang ay matutulad ka sa kuya mo. Nang makita ang eksenang ito, napuno ng lamang ang mga mata ni Nancy Maddox. Alam niyang hindi siya nagkamali ng paghusga sa lalaking ito. Sa kasamaang palad, siya ang nobyo ng kanyang matalik na kaibigan. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip. Biglang, ma'am. Napaungol si Nash Lee, napahawak sa dibdib, puno ng sakit ang mukha. Kabanata 217, Kabanata 217, Walang hanggan na pag-ibig. Dean Lee, anong meron? Nagbago ang mga mukha ni na Manuel Bennett, Nancy Maddox, at ng staff, at nagmamadali silang lumapit. Nagulat ang isang staff, hindi maganda, baka angina na naman ni Dean Lee. Mahinang wika ni Lee Nash, I'm fine, don't worry. I just need to take some medicine. Gayunpaman, bago pa man umayos ang kanyang mga salita. Si Nash Lee ay muling sumigaw sa paghihirap at diretsyong nakoma. Hindi maganda, nahimati si Dean Lee. Bilis, tumawag ka ng ambulansya. Biglang nataranta ang mga staff. Nagulat din ang mga bata, na panay ang tingin sa eksenang nasa harapan nila. Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, no need for ambulance, bilasan mo at ilipat si Dean Lee sa kama. I'll treat her. Mr. Bennett, kaya mo bang gamutin si Dean Lee? Nag-aalalang tanong ng isang babaeng staff. Sabi ni Nancy Maddox, don't worry, Mr. Bennett is a divine doctor. With him here, walang mangyayari kay Dean Lee. Tumango ang staff at nagmamadaling inilipat si Nash Lee sa kama sa kwarto. Pagkapasok sa kwarto, mabilis na lumapit si Manuel Bennett sa gilid ng kama at kinuha ang pulso ni Nash Lee. Nanatiling tahimik si Nancy Maddox at ang iba pa, hindi iniistorbo si Manuel Bennett. Makalipas ang ilang minuto, binitawan ni Manuel Bennett ang kanyang pulso. Mr. Bennett, kumusta si Dean Lee? Tanong ni Nancy Maddox. Ibinaling din ng staff ang kanilang mga mata kay Manuel Bennett. Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett, hindi lang si Dean Lee ang dumaranas ng angina, ngunit mayroon din siyang brain hemorrhage at ilang mga isyu sa atay. Ano? Namutla si Nancy Maddox, ang dami talagang sakit ni Dean Lee. Di ba sabi ni Dean Lee may angina lang siya? Nabulunan ang isang babaeng staff na may pulang mata, sa lahat ng mga taon na ito, si Dean Lee ay nag-aalaga sa mga batang ito at ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Palagi naming hinihiling sa kanya na pumunta sa ospital para sa tamang paggamot, ngunit hindi niya kayang gugulin ang pera at mas gusto niyang itabi ito para sa mga bata. Namumula rin ang mga mata ng ibang staff, at nangingilid ang mga luha sa kanilang mga mata. Napabuntong hininga si Manuel Bennett sa kanyang puso. Ano ang walang hangganang pag-ibig? Ito ang tunay na kahulugan ng walang hanggan na pag-ibig. Ang matandang babaeng ito ay handang magdusa at magpagod para sa ikabubuti ng buhay ng mga bata. Walang katapusang paggalang si Manuel Bennett sa taong ito sa harap niya. Anuman, dapat niyang pagalingin ang matandang babaeng ito. Nagmamadaling nagsalita si Nancy Maddox, Mr. Bennett, maaari mo ba siyang gamutin? Kung hindi mo kaya, tatawag ako ng ambulansya ngayon din.
Sabi ni Manuel Bennett, syempre kaya ko siyang gamutin, medyo tumatagal lang. Talaga. Lumiwanag ang mukha ni Nancy Maddox, Mr. Bennett, please, I beg you. Pakiusap, Mr. Bennett. Sunod-sunod ding nagsalita ang staff. Tumango si Manuel Bennett, no time to lose, I'll treat Dean Lee now. Habang nagsasalita siya, hindi nag-atubili si Manuel Bennett at mabilis na naglabas ng isang kahon ng mga pilak na karayom, at pagkatapos ay sinimulang ilapat ang mga ito kay Nashley. Dahil may 3 sakit si Nashley, ipinakita rin ni Manuel Bennett ang Heavenly Road 9 Needles sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay ganap na nakatutok, ang kanyang mga kamay ay matuli na parang hangin. Hinawakan niya ang sunod-sunod na pilak na karayom, patuloy na pinapagana ang kanyang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, at tinutusok ang iba't ibang acupoints ni Nashley. Whoosh! 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 Isa-isang sumayaw ang mga pilak na karayom sa himpapawid, ang sikat ng araw ay pumapasok, naghahadyas ng nakasisilaw na pilak na liwanag. Kahit na ilang beses nang nakita ni Nancy Maddox si Manuel Bennett na nagsagawa ng acupuncture, labis pa rin siyang nabigla sa tuwing nakikita niya ito. Para naman sa mga empleyado, mas natulala sila, akala nila nanunood sila ng magic show. Nakita rin ng mga batang sumilip sa bintana ang eksenang ito. Ang kanilang malalaking inosenteng mga mata ay nakadilat, na nag-iwan ng malaking pagkabigla sa kanilang maliliit na puso. Ilang taon man ang lumipas, hinding-hindi nila makakalimutan ang eksenang ito. Hindi nagtagal, ang 9 na pilak na karayom ay damapo lahat. 3 pilak na karayom ang nakitang tumutusok sa ulo, dibdib, at bahagi ng atay ni Nashley. Sabay-sabay na nag-vibrate ang 9 na pilak na karayom, na naglalabas ng hagong na tunog at nakakasilaw na gintong liwanag. Matapos may pasok ang mga karayom, itinaas ni Manuel Bennett ang kanang kamay at inilagay sa noo ni Nashley. Patuloy niyang pinapakilos ang totoong chi sa loob ng kanyang katawan, inilipat ito sa katawan ni Nashley upang tumulong sa pag-aayos nito. Lumipas ang oras, minuto sa bawat minuto. Dahil ang tunay na chi na damaloy sa kanyang katawan ay sobrang hindi kayang hawakan ni Manuel, siya ay pinagpawisan ng malamig, at ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Mabilis na nagdala ng tuwalya si Nancy at marahang pinunasan ang pawis sa mukha ni Manuel. Makalipas lamang ang kalahating oras ay tumigil sa pag-vibrate ang 9 na karayom. Phew! Bamantong hininga si Manuel, iwinagayway ang kanang kamay, at kinuha ang 9 na pilak na karayom. Ang 3 kondisyong medikal ni Mr. Lee ay ganap ng gumaling. Maya-maya, magbibigay ako ng Race Eta para kay Mr. Lee. Makukuha mo ang mga gamot ayon sa Race Eta, at sa sandaling inumin ito ni Mr. Lee, siya ay ganap na gagaling. Talaga? Galing na ba talaga si Mr. Lee? Medyo nag-aalinlangan ang mga tauhan. Dapat mong malaman na kahit na angina o cerebral hemorrhage, ang mga sakit na ito ay napakahirap pagalingin. Gayunpaman, pinagaling ni Manuel ang lahat ng karamdaman ni Nashley sa napakaikling panahon, kaya nahirapan silang maniwala. Tumango si Manuel at sinabing, galing na nga talaga ang mga karamdaman ni Mr. Lee. Malapit nang magising si Mr. Lee. Sa loob lang ng ilang minuto. Dahan-daang iminulat ni Nashley ang kanyang mga mata. Mr. Lee. Gising na talaga siya. Nagulat si Nancy at ang mga staff members. Gising na si Mr. Lee. Gising na si Mr. Lee. Nakakamangha si Kuya. Tuwang-tuwa din ang mga bata. Napaupo si Nashley sa pagkataranta, nagtanong, ano ang nangyari sa akin ngayon? Mr. Lee, ngayon mo lang talaga ako tinakot. Ikinwento ni Nancy kay Nashley ang mga nangyari. Matapos pakinggan si Nancy, nagmamadaling gamulong si Nashley sa kama at lumuhad sa harapan ni Manuel. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Mr. Bennett. Mr. Lee, bumangon ka na. Mabilis na tumayo si Manuel at tinulungan si Nashley na makatayo. Mahigpit na hinawakan ni Nashley ang kamay ni Manuel, namumula ang mga mata at nasasakal sa emosyon. Mr. Bennett, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Salamat, salamat. Ngumiti si Manuel at sinabing, Mr. Lee, huwag mo na akong pasalamatan.
Inialay mo ang iyong buong buhay sa welfare home, na nag-aalaga ng sunod-sunod na pangkat ng mga batang walang tirahan. Kinakatawan mo ang walang pag-iimbot na pag-ibig, dakilang pag-ibig, at talagang hinahangaan ko ito. Ang makapagpagaling sa iyo ay isang karangalan din para sa akin. Tinapik ni Ashley ang kamay ni Manuel, napabulalas, ang nagawa ko ay walang halaga kumpara sa iyo. Ang isang banal na doktor na tulad mo, Mr. Bennett, ay walang alinlangan na magpapagaling sa hindi mabilang na mga pasyente sa iyong buhay. Ikaw ang tunay na sagisag ng walang pag-iimbot na pag-ibig at dakilang pag-ibig. Mr. Lee, kumusta ang pakiramdam mo? Mas gamaan na ba ang pakiramdam mo? Mabilis na tanong ng isang babaeng staff. Sagot ni Ashley, pasensya na sa pag-aalala sa lahat. Mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon at wala akong discomfort. Kabanata 218, Kabanata 218, Paano ipahayag ang pag-ibig? Salamat, Mr. Bennett. Lahat ng mga tauhan ay yumuko kay Manuel Bennett bilang pasasalamat. Naniniwala na sila ngayon na si Manuel ang tunay na nagpagaling kay Ashley. Anong banal na doktor? Ito ay isang tunay na divine doctor. Salamat, kuya. Sunod-sunod din ang pasasalamat sa kanya ng mga bata. Sige, tumigil na ang lahat sa pagsasabi ng salamat. Ngumiti si Manuel at ikanaway ang kanyang kamay, saka sinabi sa isa sa mga tauhan, magdala po kayo ng panulat at papel, magsusulat ako ng race eta para kay Mr. Lee. Okay. Tumango ang staff at mabilis na kinuha ang ballpen at papel. Isinulat ni Manuel ang isang race eta at iniabot ito sa kawani, mula ngayon, sundin mo na lang ang race eta na ito para may handa ang gamot, inumin ito araw-araw, at si Mr. Lee ay dapat naganap na gumaling sa loob ng 1 linggo ng higit pa. Salamat, Mr. Bennett. Kinuha ng staff ang race eta at patuloy na nagpasalamat sa kanya. Sabi ni Ashley, Mr. Bennett, Morris, tanghali na, please stay for lunch. Ngayon, magluluto ako ng ilang ulam para sa iyo ng personal. Oo naman. Tumango si Nancy Maddox at nakangiting tinanggap, Mr. Bennett, ang galing ni Mr. Lee sa pagluluto, ang sarap talaga ng mga luto niya, ngayong araw na ito ipagpipiestahan ko ang iyong magandang kapalaran. Nang marinig ito, nagtawanan ang lahat. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ni Manuel si Nancy sa paligid ng welfare home hanggang hapon bago umalis. Pagkatapos umalis sa welfare home, hinatid ni Nancy si Manuel pabalik sa East Beauty Pharmaceuticals. Sa kalsada, nilingan ni Nancy si Manuel at mahinang sinabi, maraming salamat sa araw na ito. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasa panganib talaga si Mr. Lee. Tumawa si Manuel, halika, Morris, ano ang relasyon natin? May kailangan pa bang salamat? Magiliw na ngumiti si Nancy at nagtanong, ano ang relasyon natin noon, Mr. Bennett? Sabi ni Manuel, syempre magkaibigan tayo. Tanong pa ni Nancy, magkaibigan lang. Napakamot ng ulo si Manuel, I think we could also be considered na magkapatid, tutal kuya ang tawag mo sa akin. Nancy pursed her lips, and subconsciously said, pwede bang hindi tayo maging magkaibigan o magkapatid? Ha? Biglang natigilan si Manuel, medyo natigilan, hindi magkaibigan, hindi magkapatid, tapos ano ba dapat tayo? Kinagat ni Nancy ang pang-ibabang labi, Mr. Bennett, kung hindi ka pa nakipagnobyo kay Julia, ang ganda kaya nito. May pagkakataon ba akong habulin ka? Yung isang tuyong tawa ang binigay ni Manuel, Morris, hindi ka seryoso ha? Gusto mo akong ituloy? Humajijek din si Nancy, Mr. Bennett, akala mo talaga gusto kitang ituloy, tingnan mo kung gaano ka natakot. Tinapik-tapik ni Manuel ang dibdib niya, Morris, huwag ka nang magbiro ulit ng ganyan, hindi kakayanin ng puso ko. Bahagyang ngumuso si Nancy, paano kung hindi ako nagbibiro? Paano kung seryoso ako? Ibinuka ni Manuel ang kanyang bibig, muling nasa gilid ang kanyang puso. Ha. Humagalpak ulit ng tawa si Nancy, sige, hindi na kita aasarin, nagbibiro lang talaga ako. Malungkot na sabi ni Manuel, well, akala ko tahimik kang babae,
pero hindi ko inaasahan na mang-aasar ka rin ng mga tao. Inilabas ni Nancy ang kanyang maislan na maliit na dila, Mr. Bennet, iyon ay dahil hindi mo ako lubos na kilala. Kung talagang ganoon ako katahimik, paano ko mapapamahalaan ang isang malaking kumpanya at napakaraming tao? Totoo yan. Tumango si Manuel. Ngayon pa lang, nang makita niyang pinagalitan ng babae si Alistair West, kitang-kita niya ang dominant at cold side ng babae. Sa katunayan, ang mga babae ay may maraming aspeto, at hindi mo mahuhulaan kung ano ang nasa isip ng isang babae. Nagpatuloy si Nancy Maddox, sa totoo lang, Mr. Bennet, kung hindi mo mapupunta si Julia sa hinaharap, maaari kang sumama sa akin, at ako ang bahala sa iyo. Ikanaway ni Manuel Bennet ang kanyang kamay, tama na, Nancy, itigil mo na ang panunukso sa akin. Kahit na hindi ko tuluyang mapunta kay Julia, hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Kaya kong suportahan ang sarili ko. Tumango si Nancy at sinabing, totoo, Mr. Bennet, mayroon kang mga kakayahan na tiyak na uunlad ka sa hinaharap. Kung hindi ako makakapasok sa hinaharap, hindi mo ako dapat pansinin. Talaga. Seryosong tumango si Manuel Bennet at sinabing, kung talagang hindi ka makakarating sa hinaharap, paano pa kaya kung susuportahan kita sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Nang marinig ito, kumirot ang puso ni Nancy, at ang kanyang magandang mukha ay may bahid ng pamumula. She pouted and said, Mr. Bennet, kailangan mong tuparin ang iyong salita at huwag akong dayain. Tumango si Manuel Bennet, of course, my word is my bond. Habang nasa daan, nagkwentuhan at nagbibiroan ang dalawa, na lumikha ng magaan na kapaligiran. Walang kamalay-malay na dumating ang sasakyan sa entrance ng East Beauty Pharmaceuticals. Sabi ni Manuel Bennet, Morris, pasok muna ako. Ingat ka sa daan. Ma'am. Tumango si Nancy. Bumaba si Manuel Bennet sa kotse at naglakad papasok sa kumpanya. Hanggang sa nawala ang figure ni Manuel sa paningin ay binawi ni Nancy ang kanyang tingin. Lumamlam ang kanyang mga mata, at nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Bumulong-bulong sa sarili, Mr. Bennet, paano ko ipapakita sa iyo ang aking nararamdaman? Sa tagal ng pagtrato ni Manuel sa kanya, napagtanto niyang unti-unti na pala siyang nahuhulog sa lalaking ito. Lalo na ngayon, mas sigurado siya sa mga iniisip niya. Ngunit paano niya dapat ipahayag ang kanyang pagmamahal? Sumakay si Manuel Bennet sa elevator papunta sa 28th floor at nakita niya sina Julia Stewart at Prajna Bates na nag-uusap at nagtatawanan sa labas lang ng pinto ng President's office. Kuya Bennet, bumalik ka na. Nang makita si Manuel Bennet, binati siya ni Prajna na may malaking ngiti. May naaalala talaga na bumalik sa kumpanya. Humalaklak si Julia at nagtanong, Tell me, where have you been all day? Bakit ngayon ka lang bumalik? Tumawa si Manuel Bennet at sinabing, Julia, kinuha ko si Morris para may mahawakan, kaya ngayon lang ako bumalik. Mukhang naguguluhan si Julia, ano ang pinanghawakan ninyo ni Morris? Hindi ito itinago ni Manuel Bennet at sinabi kay Julia ang nangyari sa welfare home. After listening to Manuel's words, Julia nodded in realization. Nowadays, internet celebrities will do anything for attention and followers, which is really despicable. Saglit na huminto, bumantong hininga na sinabi ni Julia, mabuting tao talaga si Direk Lee, at tama ang ginawa mong pagligtas sa kanya. Tumango rin si Prajna, karapat-dapat sa ating paggalang ang gayong mabait na tao. Sabi ni Julia, by the way, pag may time tayo mamaya, dumalaw tayo sa welfare home para tingnan kung may maitutulong tayo. Ngumisi si Manuel, walang problema. Isinara ni Julia ang pinto ng opisina at sinabing, halika, bisitahin natin si Sonny Tolkien. Sige. Tumango si Manuel Bennet. Pagkatapos, umalis ang tatlo sa kumpanya at dumiretso sa Eastlake Community. Sa daan, bumili si Julia ng prutas at naghanda ng pulang sobre para kay Sonny. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na pagmamaneho, nakarating sila sa Eastlake Community. Matanda na ang komunidad na ito, na mukhang bagsak dahil sa edad at pagkasira.
Karamihan sa mga nakatira dito ay mga kabataang papasok pa lamang sa lipunan at mga migranteng manggagawa. Nang makita ang kalagayan ng komunidad, napakunot ang noo ni Julia, medyo mataas na sweldo ang binabayaran ko kay Sonny, na may monthly basic pay na 10,000, kasama ang mga bonus, maaari siyang kumita ng hanggang 15,000. Bakit dito siya titira? Kabanata 219, Kabanata 219, mas masahol pa sa isang hayop. Sinabi ni Manuel Bennett, siguro dahil ginamit ni Assistant Tolkien ang lahat ng perang kinita niya para suportahan ang kanyang pamilya. Tumango si Julia Stewart, iniisip na may punto si Manuel. Matapos ay parada ang sasakyan, dumating ang tatlo sa pasukan ng isang gusali. Ang gusaling ito ay may 8 palapag lamang at walang elevator. Umakyat ang tatlo sa hagdan patungo sa room 703 sa ikapitong palapag. Gayunpaman, pagdating nila sa pintuan, silang tatlo ay biglang natigilan. Ang pinto ay pininturahan ng pulang pintura, na may nakasulat na mga salitang, "Pay back the money." Hindi makapaniwalang tanong ni Julia Stewart, maaaring may utang si Sonny Tolkien sa mga tao at hindi niya ito binayaran. Bahagyang kumunat din ang noo ni Manuel Bennett. Kakaiba ang nakita niya noong nanghiram si Sonny ng pera sa kanya noon. Kung tutuusin, sapat na dapat ang sweldo ni Sonny para suportahan ang sarili. Bakit siya mangungutang ng pera sa mga tao? Sabi ni Manuel Bennett, tanungin natin si Assistant Tolkien mamaya. Tumango si Julia Stewart at kumatok sa pinto. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ay kumatok, walang tugon mula sa loob. May nangyari ba? Bakas sa mukha ni Julia Stewart ang pag-aalala habang kumatok at sumigaw, "Sonny, ako ito, buksan mo ang pinto dali." Makalipas ang ilang sandali. Sa wakas ay may tunog ng mga yabag sa loob. Bumukas ang pinto, at lumitaw ang figure ni Sonny Tolkien sa harap ng tatlo. The moment they saw Sonny, natigilan silang tatlo. Kung hindi sila pamilyar kay Sonny, hindi nila ito makikilala. Nakasuot siya ng pijama, magulo ang buhok, tuyong labi, at puno ng mga pasa ang mukha at katawan. Ibang-iba ang itsura niya kumpara kanina. Dati, si Sonny ay puno ng lakas, ngunit ngayon ay halos hindi na siya nagmukhang tao. Bahagyang ibinaba ni Sonny ang kanyang ulo at mahinang nagtanong, "President Stewart, Assistant Bennett, Prajna, bakit ka nandito?" "Sonny, anong nangyari sa'yo?" "Ate Sonny Tolkien, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo?" Hindi sinagot ni na Julia Stewart at Prajna Bates ang tanong, sa halip ay nagtanong. "Hindi, wala." Umiwas na sagot ni Sonny, saka sinabing, "Pasok ka." Tumango ang tatlo at pumasok. Magulo ang loob, sira ang mga gamit, at may mga bahid ng dugo sa lupa. Pagkatapos isara ang pinto, sinabi ni Sonny, "Pasensya na, ang gulo ng bahay, at wala akong oras para maglinis. Umupo ka muna, kukuha ako ng tubig." Pagkatapos, tumango si Sonny para kumuha ng tubig. "Sonny, anong sakit ng paa mo?" Nagmamadaling tanong ni Julia Stewart. Sa paglipas ng mga taon, tinulungan siya ni Sonny na makayanan ang ilan sa mga panggigipit at palagi siyang hinihikayat kapag siya ay nalulungkot. Kaya, para sa kanya, si Sonny ay kapwa katulong niya at kaibigan niya. Nang makita si Sonny sa ganitong estado ngayon, labis siyang nag-aalala. Pilit nang umiti si Sonny, at sinabing, "Na bad trip lang ako at nahulog, wala lang." "Paanong wala kung nasa ganitong estado ka? Tumigil ka sa pagbuhos ng tubig, maupo ka at kausapin mo kami." Mabilis na pinuntahan ni Julia Stewart si Sonny na maupo sa sofa. Umiling si Sonny at nagpanggap na malakas, na nagsasabing, "President Stewart, salamat sa pagpunta mo sa akin, ngunit ayos lang ako. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, makakabalik na ako sa trabaho." "Ganyan ka na ngayon, pero sabi mo ayos lang." Namula ang mga mata ni Julia Stewart, "Sonny, in my heart, you are not only my employee but also my friend. Kung kaibigan ang tingin mo sa akin, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Nagsalita din si Manuel Bennett, "Assistant Tolkien, hindi ba tayo magkaibigan? Sabihin mo sa akin, baka matulungan ka namin."
Si Prajna Bates ay labis na nababalisa, Sister Sonny Tolkien, pakisabi sa amin, hindi namin kayang panindigan ang suspense. Naramdaman ang pag-aalala mula kay Julia Stewart at sa iba pa, hindi na napigilan ni Sonny at nagsimulang umiyak sa sakit, ang mga luha ay hindi mapigilan. Nang marinig ang sigaw ni Sonny, sina Manuel Bennett, Julia Stewart, at Prajna Bates ay nakaramdam ng kirot sa puso na parang tinutusok ng mga karayom. Niyakap ng mahigpit ni Julia Stewart si Sonny, inaalo siya, ayos lang, huwag kang umiyak, sabihin mo sa amin kung nahihirapan ka. Niyakap din ni Prajna Bates si Sonny, tinulungan itong panasan ang kanyang mga luha, Ate Sonny Tolkien, huwag ka nang umiyak, masisira ang mukha mo kapag ginawa mo. Nang marinig ng dalawa ang pag-aaliw sa kanya, mas lalo pang umiyak si Sonny, na para bang ilalabas ang lahat ng kanyang hinaing. Hindi na nagsalita pa ang tatlo at tahimik na hinintay si Sonny. May tinatago siguro si Sonny sa puso niya na kailangang ilabas. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unting tumigil si Sonny. Paus niyang sabi, ang mga sugat ko sa katawan ay dulot ng dati kong kasintahan. Ano? Nagbago ang mukha ni Julia Stewart, at napasigaw siya sa gulat, ginawa sa'yo ito ng ex-boyfriend mo. Oo. Tumango si Sonny at nagpatuloy, 3 years ago, nakilala ko ang ex-boyfriend ko. Noon, masayahin siya, optimistic, at ambisyoso, at maganda ang pakikitungo niya sa akin. Nagplano kaming magtrabaho ng husto sa loob ng ilang taon, magbayad ng deposito sa River City, bumili ng bahay, at pagkatapos ay magpakasal. Ngunit ang magagandang panahon ay hindi nagtagal. Mula noong nakilala niya ang isang grupo ng masasamang kaibigan noong isang taon, nagbago na siya ng tuluyan. Nagsimula siyang manatili sa labas magdamag, naging mahilig sa pag-inom, at nagkaroon ng pagkagumon sa pagsusugal. Isinugal niya lahat ng ipon niya at lumapit sa akin para magsugal. Nang tumanggi ako, binugbog niya ako. Pagkatapos niyang gastusin lahat ng ipon ko, nanghiram pa siya ng mataas na interes. Maya-maya, hindi ko nakinaya at nakipaghiwalay sa kanya. Akala ko wala ng gulo pagkatapos makipaghiwalay, pero paminsan-minsan ay hahanapin niya ako mula noon. Sa tuwing darating siya, gusto niya ng pera, at kung hindi niya ito makukuha, magiging marahas siya. At saka, hindi siya mahanap ng mga loan shark na iyon, kaya hinabol nila ako para sa pera. Halos mabaliw ako. Matapos marinig ang sinabi ni Sonny, naunawaan ng tatlo ang nangyayari. Sumilay ang galit sa mga mata ni Manuel Bennett, at sinabi niya sa malalim na boses, hayop talaga ang dating kasintahan mo. Siya ay talagang mas masahol pa sa isang hayop. Galit na sigaw ni Prajna Bates. Bakit hindi ka tumawag ng pulis? Tanong ni Julia Stewart. Mapait na sagot ni Sonny, nagsumbong nga ako sa pulis, pero walang kwenta. Kilala niya ang mga tao mula sa underworld at may mga koneksyon sa istasyon ng pulisya, kaya sa bawat oras, ang usapin ay naaayos ng walang anumang kahihinatnan. At sa tuwing isusumbong ko siya, mas malupit niya akong binubugbog. Damn bastard! Tumayo si Prajna Bates at malamig na sinabi, Sister Sonny Tolkien, nasaan ang halimaw na iyon? Pupunta ako at ibababa siya. Lumalakas din ang galit ni Manuel Bennett. Sinubukan niyang pigilan ito at sinabing, Prajna, huwag kang magmadali. Hayaan mo muna akong gamutin ang mga sugat ni Assistant Tolkien, at pagkatapos ay hahanapin natin ang halimaw na iyon at ayusin ang puntos. Okay. Tumango si Prajna Bates bilang pagsang-ayon. Naluluhang tumingin si Sonny sa tatlo at tinanong, tutulungan niyo ba ako? Siyempre, tutulungan ka namin. Tumango si Julia Stewart at sinabing, dapat nating parusahan ng husto ang halimaw na ito, kung hindi, patuloy kanyang guluhin. Ipinahayag ni Sonny ang kanyang pag-aalala, ngunit may koneksyon siya sa underworld, at ang pagtulong sa akin ay maaaring magdulot ng problema sa iyo. Sinabi ni Julia Stewart, huwag kang mag-alala, Sonny, hindi tayo magkakaroon ng anumang problema. Kabanata 220, Kabanata 220, Ibigay ang pera. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ni Manuel Bennett kay Sonny Tolkien at sinabing, Assistant Tolkien, huwag kang mag-alala,
nandito ako, at magiging okay ang lahat. Tumango si Sonny Tolkien at nabulunan, President Stewart, Assistant Bennett, Prajna, salamat sa inyong lahat. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, para saan ang mga kaibigan, tama. Oo. Mariing tumango si Sonny Tolkien. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, well, huwag na tayong masyadong mag-usap, gagamutan ko muna ang mga sugat mo. Matapos sabihin iyon, sinimulan ni Manuel Bennett na pagalingin ang mga pinsala ni Sonny Tolkien. Una niyang tinulungan si Sonny na itakda ang kanyang bilang kanang binti, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang truchi upang pagalingin ang mga pasa at pamamaga sa kanyang katawan. Wala pang 15 minuto bago matapos ang paggamot. Binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, Assistant Tolkien, subukan mong igalaw ang iyong katawan at tingnan kung may natitira pang discomfort. Tumango si Sonny Tolkien, pagkatapos ay tumayo at naglakad ng ilang hakbang, iginalaw ang kanyang mga braso nang biglang nagulat ang kanyang mukha. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay Manuel Bennett, Assistant Bennett, gumaling na ako, at wala na akong sakit. Salamat, Assistant Bennett. Bagamat alam na niya na mahusay ang medical skills ni Manuel Bennett, hanggang sa naranasan niya ito mismo ay napagtanto niya kung gaano kahanga-hanga ang kakayahan nito. Kahit na siya ay nagpunta sa pinakamahusay na ospital, ang kanyang mga sugat ay hindi maghihilom ng ganoon kabilis. Hanggat gumaling ka, hindi na kailangang magpasalamat. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, nakangiti, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, isang malamig na kislap na kumikislap sa loob nila, ngayon na ang oras para ayusin ang score sa bastos na ex-boyfriend mo. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga salita. Biglang tumunog ang cellphone ni Sonny Tolkien sa coffee table. Nang marinig ang ringtone, nanginginig si Sonny Tolkien at kinuha ang telepono, at sinabing, galing ito sa aking dating kasintahan. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, sagutin mo ito at ilagay sa speaker. Tumango si Sonny Tolkien at sinagot ang telepono, saka binuksan ang speaker. Beach, sabi ko ipunan mo ang pera, nakalikom ka na ba? Sa sandaling maitatag ang koneksyon, isang mahinang boses ang dumating. Tulad ng hindi alam ni Sonny Tolkien kung paano tumugon, tumango si Manuel Bennett sa kanya. Huminga ng malalim si Sonny Tolkien at sinabing, naipon ko na ang pera. Pagkarinig nito, agad na tumawa ang lalaki sa kabilang linya, naku, efficient, ha? Ang kulit mo talaga na dapat turuan ng leksyon. Sa hinaharap, basta masunod mo ako at tulungan mo akong makakuha ng pera, pangako hindi kita sasaktan. Nang marinig ito, si Prajna, na nakaupo sa sofa, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa puot, na nais niyang isumpa siya kaagad at doon. Bulong ni Manuel Bennett kay Sonny Tolkien, tanungin mo siya kung nasaan siya at kung kailangan kanyang dalhin ang pera sa kanya. Tumango si Sonny Tolkien at nagtanong, nasaan ka, at gusto mo bang dalhin ko ang pera sa iyo? Haha, mabuti, dalhin mo ang pera sa akin dali. Narito ang aking mga kapatid, at maaari kang sumama sa kanila at makipag-inuman. Nasa room 306 ako ng famous club, halika dito dali, wag mo akong paghintayin ng matagal. With that, ibinaba na ang tawag. Tumayo si Manuel Bennett at sinabing, punta tayo sa famous club. Okay. Tumango si Julia Stewart at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nito, umalis si Manuel Bennett at ang iba pa sa komunidad at dumiretso sa famous club. Kasabay nito, Sunshine Welfare Institute. Ang gabi ay ganap na bumagsak. Sa looban, naglalaro pa rin ang mga bata. Sigaw ni Ashley, mga anak, gabi na, bilasan mo maligo at matulog ka na. Hindi, Mr. Lee, hayaan mo kaming maglaro ng kaunti, mangyaring. Mr. Lee, maaga pa naman, gusto pa namin maglaro. Nagtaas ng kamay ang mga bata bilang pagtutol. Isang babaeng staff ang nagsabi, mga anak, hindi ba sinabi ninyo na gusto ninyong lumaki ng mabilis at maging mga doktor tulad ni Brother Bennett, para makapagpagaling kayo ng mga tao at makalaban ng masasamang tao? Kung hindi ka matutulog sa oras, mahihirapan kang lumaki ng mabilis.
Tama si Ate Nancy, kailangan nating matulog sa tamang oras kung gusto nating lumaki ng mabilis. Oo, kailangan nating lumaki ng mabilis at maging katulad ni Kuya. Ang lahat ng mga bata ay tumunog, handa nang matulog sa oras. Natawa si Ashley at ang iba pang staff members. Hindi nila inaasahan na ganoon kalaki ang impluwensya ni Manuel Bennett sa mga bata. Ihahatid na sana ni Ashley at ng staff ang mga bata para maligo. Biglang, mga yabag ng paa ay nagmumula sa labas. Napalingon si Ashley at ang iba pa upang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na papasok. Nangunguna sa grupo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may makinis na ayos ng buhok, nakasuot ng puting kamiseta, medyo sobra sa timbang, at nakasuot ng salamin na may kulay ginto. Nakilala rin ni Ashley ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang direktor ng Dream Chasing Charity Foundation, si Pascal Pike. Karamihan sa mga welfare home sa River City ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Dream Chasing Charity Foundation. Mabilis na pumunta si Ashley para batiin ang mga bisita, nakangiti at nagtanong, "Director Pascal, what brings you here so late at night?" Itinaas ni Pascal Pike ang kanyang salamin at nakangiting nagtanong, "Director Lee, narinig ko na nakatanggap ng donasyon ng Sunshine Welfare Institute mo ngayon, totoo ba iyon?" Oo. Tumango si Ashley, kinakabahang nagtanong, "What's wrong?" Pascal Pike asked further, "Magkano ang natanggap mo?" Well, nag-alinlangan si Ashley, ayaw sabihin. Pascal Pike still wore a smile on his face, saying, "Director Lee, huwag kang kabahan, sabihin mo lang sa amin ang totoo. Nandito lang kami para magparehistro." Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sa wakas ay sinabi ni Ashley, "Ngayon ang aming welfare home ay nakatanggap ng donasyon na 5,150,000. Nang marinig ang sagot, nagliwanag ang mga mata ni Pascal Pike, at natawa siya, medyo malaki talaga ang halaga ng donasyon na ito. Natahimik si Ashley at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ng lahat, hindi niya naiintindihan ang layunin ng pagbisita ni Pascal Pike. Magalang na umubo si Pascal Pike at sinabing, "Director Lee, dahil malaki ang halaga ng donasyong ito, hindi ligtas na itago ito sa inyong welfare home. Dapat natin itong panghawakan. Paano natin hahayaang mangyari iyon?" Si Ashley ay natural na ayaw gawin iyon. Narinig na niya noon na ang Dream Chasing Charity Foundation ay nilustay ang maraming donasyon mula sa mga welfare home. Bagamat nag-aatubili ang mga welfare home na iyon, wala silang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon dahil sila ay nasa ilalim ng kontrol ng Dream Chasing Charity Foundation. Bakit hindi? Tumigil sa pagngiti si Pascal Pike at mariing sinabi, "Director Lee, binabalaan kita na ito ay isang ilegal na pagtanggap ng isang donasyon, at ang halaga ay napakalaki. Ito ay isang paglabag sa mga patakaran ng ating pundasyon, na isang krimen. Siyempre, hanggat handa kang ibigay ang donasyon, hindi namin gagawing malaking bagay iyon." Kalokohan. Isang lalaking staff member ang tumutol, "Itong mga donasyon na ito ay kusang loob na ibinigay ng mga mababait na tao, hindi namin pinilit ang sinuman na mag-abuloy, kaya paano ito isang krimen? Tama, bakit ka namin bibigyan ng pera? Hindi ba ang layunin ng iyong Dream Chasing Charity Foundation ay mag-sponsor sa amin ng mga welfare home? Bakit ngayon ay humihingi ka ng pera sa amin, saan ang loika niyan? Director Lee, hindi natin dapat ibigay sa kanila itong pera." Nagalit din ang ibang staff at sunod-sunod na nagsalita.